Maayong adlaw Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si Bettina Briones. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Gawin mo ang lahat para yumaman ka. Kailangan yumaman ka. Sa kahit na anong paraan. Itong mga sinabi sa akin ni Papa nung bata pa ako. Paulit-ulit niyang itinanim sa utak ko na kailangan may marating ako sa buhay. Kailangan mapera. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Natalia, 31 years old, panganay sa 3 magkakapatid at may 3 na rin po akong anak pero walang asawa. May kayang pamilya ng tatay ko pero kami hindi. Ambisyon lang po ang meron si Papa. Wala siya naging trabaho matapos putulin ang paa niya dahil sa sakit niyang diabetes. Si Mama naman, nagtitinda ng lutong ulam. Sa mga panahong wala kaming makain, sumasideline ako sa mga kapitbahay ng labada. Minsan, naglilinis ako ng salon. Nung una masaya naman ako na kahit papaano ay nakakatulong ako sa gastusin po namin. Hindi malaki pero nararamdaman kong importante ako sa pamilya dahil sa nakakaambag po ako. Pero akala ko lang po pala yun. Nung nag-high school ako, tinanong ako ni Papa kung hanggang dito lang ba raw ako. Wala ba raw akong ambisyon? Buong akala ko sapat na ang ginagawa kong efforts para matulungan sila. Hindi pa pala. Nung narinig ko yon, para pong hinamon ng buong pagkatao ko. Kahit ako ay napatanong din sa sarili ko, kung meron pa ba akong ibubuga? Ang aga kong naubos, ang aga kong na-stress sa buhay, pero kulang pa pala. Hindi pa sapat. Nung nag-college ako, inampun ako ng tita ko na may kaya sa buhay. Actually, mayayaman talaga sila. Kaya hindi matanggap ng papa ko na ganito lang kami. Mataas ang pangarap niya para sa amin. Malaking pressure yun para sa akin bilang panganay. Sayang, kasi kung hindi siguro nagkasakit si Papa, malamang maginhawa ang buhay namin gaya ng mga kapatid niya. Kinuha ko ng tita kong dentista at pinag-aral. Ako ang tiglinis ng dental clinic niya at ang dami kong natutunan sa kanya. Inoobserbahan ko rin kung anong ginagawa niya sa mga clients niya. Yung paglilinis ng ngipin, paglalagay ng braces at marami pa. Natutunan ko po lahat yon sa kakapanood sa kanya. Dumiskarte po ako ng todo para kumita. Kaya kahit malayo man sa course na tinapos ko at alam kong bawal, ay nagtayo ako ng maliit na dental clinic gamit ang kaunting ipon ko. Ginamit ko ang social media para mag-boom ang negosyo. Sobrang patok po ng braces nung time na yon kaya marami agad akong naging customers. Ang presyo ko po mas mababa kaysa sa regular na mga dentista kaya sa akin lahat napupunta ang mga customers sa lugar namin. Umalis po ako sa poder ng tita ko at ginugol ko ang panahon ko sa itinalayo kong negosyo. Marami po akong napundar, marami akong nabili, pero may hangganan ng lahat. Dahil sa kawalan na ng kliyente ng ibang dental clinic sa amin, ay nabisto nilang hindi ako lisensyado. Dahil po doon na demanda ako sa paglabag sa Republic Act 9484 o the Dental Act of 2007. Nahuli ako sa isang entrapment operation. Alam kong masyadong malalim ang kwento ng buhay ko pero gusto ko pong lumaya sa ganitong sitwasyon. Nakapagpiyansa naman po ako at nagdesisyon na magpalit ng pangalan. Laking hiya ko dahil ang mukha ko ay nakabalandra sa newspapers, sa social media. Nabasa ko lahat ng panlalait ng mga classmates ko noon. Kahit nga yung mga kadugo ko ay puro masasakit na salita ang binabato sa akin. Noon hindi ko matanggap ang trato nila sa akin. Ano bang mali sa gusto mo lang na abutin yung pangarap mo at patunayan sa Papa na kaya ko? Buong buhay ko ang gusto ko lang naman ay makatulong sa pamilya at patunayan na kaya namin makapagsabayan sa mga kadugo namin na hindi kami itinuturing na kadugo dahil sa estado namin sa buhay. Sinubukan kong magnegosyo ng marangal. Nagtayo po ako ng mini grocery store. Nung una, naging okay naman po. Malakas ang kita, pero parang hindi talaga pumapabor sa akin ang tadhana. Nagsara rin yung grocery store dahil sa muling pag-viral ng mukha ko sa social media.
Paulit-ulit na nauungkat ang nakaraan. Pakiramdam ko tuloy, wala na akong chance para magbago. Hindi ko na matatakasan to. Wala nang bumibili sa store namin. Wala ring may gustong tumulong sa akin na kahit sino na mga kaibigan. Hindi ko sila masisi dahil alam ko sa sarili ko kung ano yung pagkakamaling nagawa ko sa kanila. Alam kong hindi naging maganda ang mga paraan ko sa buhay para kumita ng pera. Nanloko ko ng tao. Nagpanggap ako. Nagpasilaw sa pera. Maliit na mga bagay na alam kong hindi na tama. Ilang beses ko na rin kinausap ang Panginoon kung bakit hinayaan niya ako mapunta sa ganitong sitwasyon. Pero baka pati ata siya galit na sa akin dahil parang hindi niya naman ako pinapakinggan. Malaki ang tampo ko sa mundo. Alam kong wala akong karapatan para maramdaman ito. Pakiramdam ko kasi, Bettina, dahil sa lahat ng ginawa ko ay deserve kong mawala ng kaibigan at kadugo. Sinunod ko lahat ng payo ng papa ko. Sinuportahan niya ako kahit alam niyang mali ang paraan ko. Siya ang pinakamasaya nung kumikita na ako ng malaki. Ni minsan ay hindi siya humadlang at sinuportahan talaga ako. Kaya pakiramdam ko, tama ang mga naging desisyon ko sa buhay. Last year, nung mawala na sa amin si Papa, alam ko sa sarili kong wala na akong kakampi. Kahit mga kapatid ko, ayaw na akong kilalaning kapatid. Nahihiya na sila kapag naiko-connect yung pangalan ko sa kanila. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ang ganitong trato nila sa akin. Pero alam ko sa sarili ko na gusto ko na pong magbago. Husgan man ako ng mga nakikinig ngayon, ay okay lang. Tatanggapin ko. Ang sa akin lang po ay mailabas ko yung bigat ng nararamdaman ko ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang ang inyong kamarkada, Natalia. Tulalang nakangiti sa kawalan, oras di hamak na di namalayan, habang damang haplos ng hangin, kasabay ang pagpulong ng dalangin. Manawa man ang mga talang tumingin sa'yo, o mahal, tanging ningning ng ngiti mo pa din. Ang pipiliin, ilang bukas man ang duman, kulimlim man ay mapalitan ang ulan. Ikaw at ikaw lang, ikaw at ikaw lang, ikaw at ikaw lang ang uuwian. Hiwaga mo man ay mula, ako'y mananatili. At ikaw at ikaw lang, ikaw at ikaw lang, kahit panandalian. Nakakakilig isipin, sabi ka kung matunaw sa iyong tingin, labi mo ang salarin, pwede pa na ang kinin. At ngayong kapiling ka, kahit walang kasiguraduhan, kalapanin man ang kamay ng orasan. Ayos lang basta't nandirito ka. Pero miski kamay mo'y suntok sa buwan kong mawakan, awiting alay sa'yo ba ay tutuldukan. Ilang bukas man ang duman, kulimlim man ay mapalitan ang ulan. Ikaw at ikaw lang, ikaw at ikaw lang, ikaw at ikaw lang ang buuwian.
sa'yo, oh mahal. Tanging ningning ng ngiti mo pa din. Oh, pipiliin at ngayong gabiling ka, kahit walang kasiguraduhan kalabanin. Marang kamay ng oras, ayos lang basta makapiling ka. Kulimlim man ay mapalitan ang ulan, ikaw at ikaw lang ay babalikan. Wow! Napaka-heavy kat naman talaga ng kwento ni Natalia, and I understand the pressure na naramdaman niya nung sinabi sa kanya nung papa niya na do whatever it takes para yumaman. Ramdam niya ng marami sa atin. Simula pagkabata, sinasabihan na ng ganyan, tumatatak sa isipan, nananatili. And ang laking epekto yan. Ang laking epekto nito sa mga choices natin sa buhay. This is actually a common feeling para sa marami. Lalong-lalo na doon sa mga lumaki sa pamilyang makontrol sa life. Alam mo yung ang daming gustong pagawa sa'yo, ang daming gustong mangyari sa'yo, ang daming pangarap sa'yo, pangarap nila para sa'yo. Alam naman natin sobrang hirap ng buhay. Yun yung realidad na ang hirap lunukin at ang hirap tanggapin, pero ganun na talaga siya. Pero alam mo, it feels even harder dahil we live here in the Philippines kung saan ang taas-taas ng expectations sa mga anak. Karamihan sa atin, bata pa lang sinasanay na tayo ng mga magulang natin na you need to do well ha, galingan mo at school, graduate with high honors if possible para makakuha ka ng magandang trabaho. 'Di ba? The idea is that tayong mga anak ang magbibigay ng magandang buhay para sa pamilya. Yung dapat ganito, dapat ganyan ka kasi ikaw ang mag-aahon sa pamilya, ikaw ang pag-asa, ikaw ang magpapaaral sa mga kapatid mo. This makes things more difficult kasi madalas sa hindi, our parents control our future and our decisions. At marami sa mga panganay na anak ang nakakasalo nito. Nakaka-stress, nakaka-pressure talaga. Tapos sometimes even if you try your best, it still feels too heavy kasi alam naman natin na everyone has limits. Grind ka ng grind para patunayan ang sarili mo and worth mo sa pamilya mo, and then bigla na lang you cracked under pressure. Bigla na lang mararamdaman mo na yung pagod kasi ang bigat-bigat na ng pasan mo. Kaya dito na pumapasok ang kwentong kagaya ng kay Natalia. Yung mentalidad ba na kailangan yumaman ka sa kahit na anong paraan, yun ang sumira sa buhay niya. Si Natalia is just one of many people na talagang humiling sa buhay na sana there was this quick fix ba, solusyon sa lahat ng problema or shortcut to a successful life. Pero kasi hindi ganun yung buhay Ang daming kailangang pagdaanan, ang daming challenges. Hindi uubra yung shortcuts, friends. And if you try to take the easy way, you might lose everything. Siyempre, sa umpisa, talagang gaya ni Natalia, feeling mo ang gaan-gaan, parang panalo, very smooth talaga, kasi illegal But in the end, taking shortcuts is usually a mistake. Alam mo yung buhay natin, parang making fine jewelry. May proseso, ang daming pinagdadaanan para maging valuable yung isang simpleng bato, kapiraso ng bato. It must be refined, shaped, talagang tinitrim, tinitest talaga with fire. Ganon din yung buhay natin. To reach your goals and be successful, haharap talaga tayo sa maraming pagsubok. Maraming pagkadapa, pagkahulog, getting up, crying, sleepless nights, at marami pang iba. Mga bagay na iniiwasan ng marami sa atin kasi hassle. Yung tipong haba ang karamihan na natutulog nagpapahinga, ikaw itong sobrang agang gumising, mas maaga sa karamihan, at sobrang late matulog. Kasi kailangan mo pang aralin ng mga bagay-bagay. Kailangan may goal ka kasi na hinahabol. Kasi again, there are no shortcuts. At yung proseso para makamit yung goal na yan,
ay kadalasan messy. But it's worth it. Itong kwento ng kamorkada nating si Natalia, ramdam na ramdam mo yung bigat ng pasan niyang pressure kasi breadwinner siya, kasi siya yung main provider ng family. Napaka-heavy ng responsibility. At dahil sa desperation na kumita ng malaking pera at makamit yung better life na gusto ng tatay niya para sa kanya, pinili niyang mang-scam ng tao. Para sa taong ganito yung Bas na gusto nang magsimula ulit, bumangon ulit sa buhay, magbago, medyo mahirap talaga actually para sabihin ko sa iyo na, Natalia. Especially when people around you and yung social media laging nire-remind ka of your past. Ang hirap takasan, ang hirap iwasan. Kahit ilang years pang dumaan, biglang mayroong isang tao talaga na pipitik siya na i-share na naman itong ganito, na na-post ka na ganito, na nang scam ka. Diba? Hindi mo na makokontrol yun. Hindi na natin makokontrol yung sasabihin ng ibang tao at hindi din natin sila masisisi. Kasi, biktima sila. Kahit ako, if I were the victim, talagang maka-hurt ako. Magagalit ako. Natural yun. Kasi iba yung feeling ng naloko, na-betray. Siguro, may iba na mapapatawad ka kapag ka nakita na talagang you feel truly sorry and honestly trying to change. Baka mapatawad ka nila. Pero sure ako, hindi nila kakalimutan kung ano yung ginawa mo sa kanila. Yung forgiveness, yung pagpapatawad kahit na mahirap, beneficial pa rin kasi yon sa both sides para makapag-heal, para makapag-move forward. Pero yung tiwala, that trust, babe, it takes time to rebuild. And minsan, hindi na talaga. For you and para sa mga biktima mo, yung healing is a long journey. Tiyagaan mo lang talaga. At ikaw, Natalia, back to zero ka na ngayon at magiging times 2, times 3, times 4 pa yung hirap ng pagdadaanan mo this time dahil sa naging kasalanan mo. Basta yung pinaka-advice ko lang sa'yo, kung talagang totoo ka sa sarili mo na gustong-gusto mo na talagang magbago, you have to admit your mistakes and kailangan you take responsibility for them. Yan yung pinakaunang step para mag-heal ka. Please, make things right na this time sa mga taong nasaktan mo. Hindi lang yung basta-basta mag-offer ng apologies. If possible, kailangan ibalik mo sa kanila yung perang kinuha mo. Kahit paunti-unti, kahit maliit na amount, basta meron ka lang maibalik sa kanila. Yun yung importante doon para makita nila na ay talagang totoong nagbabago na siya. Yung past mo, talagang hahabulin at hahabulin ganyan. Pero dito makikita yung tunay na katatagan at yung sinseridad ng pagbabago. Sa bawat maliliit na hakbang na gagawin mo, kailangan laging pasulong ka na. Forgive yourself and let your actions speak louder than your history, Beth. Yan lamang for today. Daghang salamat. Maraming salamat, Natalia, for sharing your story. Sa lahat ng mga kapamilyang kamorkada natin gusto rin magkwento sa atin, huwag kayo mahihiya. Message us. More stories with Bettina Briones. Ingat po kayo and see you next time.